beloved Boss Mike Cervera. Tapos, yung mga korupsyon at paglulustay na ginawa mo sa pondo ng bayan, Ayan na, mga kababayan ko. Pakinggan nyo maigi, ha? Pakinggan nyo maigi. hanggang kailan ba matatapos yung mga korupsyon at paglulustay na ginawa mo sa pondo ng bayan? Ano na naman itong nadiskubre sa DepEd na unliquidated fund na nagkakahalaga ng almost 12 billion pesos? Sukdulan ka na talagang taragis ka, Inday Sara. Saan nanggagaling yung kakapalan ng mukha mo at lakas ng apog mo? Lahat ng korupsyon na ibinabato sa iyo ay may mga basehan at ebidensya, tapos sasabihin mo, pinupolitika ka, ulol ka na talaga. Tapos pati yung prime water na nung 2018, marami ng reklamo na mahina ang pressure ng tubig. Minsan may amoy pa, at ang pinakamalala ay ang ilang araw nagtitiis ang mga mamayan na walang tubig. Mismong taong bayan na ang nagrereklamo, at ngayon ay inaksyonan na ng administrasyon ni PBBM na dapat. Sana noong panahon pa ng tatay mo ay inayos na yan. Pero dahil nga nakikinabang kayo sa mga bilyar ay binaliwala ninyo. Tapos ikaw, nabastos na vice-presidente na walang kwenta, ay sisisihin mo si His Excellency Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr.? Tapos sasabihin mo na pinupolitika lang yung issue, bugok ka na talaga to the highest level. Tapos ambisyosa ka pa na maging presidente ka ng bansa. Saan napupulutin ang bansang ito pag ikaw na ang namuno? Bantayan mo na lang yung paglagapak mo, dahil di papayag ang matitinong Pilipino na ipagpatuloy ang mga kalapastanganan mo. Mabuhay ang sambayanang Pilipino na pumapanig sa katotohanan at tunay na pagbabago. Salamat po. Mahina ba yung audio? Wait lang, malakas na yun, mga kababayan, ha? Pagtagaan na lang natin. Itatranslate ko na lang. Para ano, ha? Eto, mga kababayan, para naman ano. Eto na. Relax. Sabi Tine, mga kababayan, ha? Sabi ni Tine, eto. Hanggang kailan ba matatapos yung mga korupsyon at paglulustay? Hanggang kailan daw matatapos yung mga korupsyon at paglulustay? Eka, ang pinatutungkulan, mga kababayan, ay itong si Sara Duterte. Okay? Na ginawa mo sa pondo ng bayan. Na ginawa mo raw sa pondo ng bayan. Sara. Oo nga. Hanggang kailan? Ano na naman itong nadiskubre sa DepEd na unliquidated fund na nagkakahalaga? Unliquidated funds na nagkakahalaga ng, nadiskubre, mga kababayan, ha? Nadiskubre! Ng almost 12 billion pesos? Grabe, mga kababayan, na almost 12 billion pesos, Sara! Saan mo naman dinala? Yang 12 billion pesos na yan! Aba, mga kababayan, ha, hindi na ho ito biro. Diyos ko po! Kailan ka magpapaliwanag? Yung 125 million nga hindi mo na ipaliwanag. Ito pa kayang 12 billion na ito? Kayo na bahala dyan, mga kababayan, ha? Tuloy. Sukdulan ka na talagang taragis ka, Inday Sara. Sukdulan ka na talaga, taragis kang Sara. Saan nanggagaling yung kakapalan ng mukha mo at lakas ng apog mo? Saan nga ba? Makapal talaga mukha niyan, mga kababayan. Hindi lang makapal, malapad pa. Dian. Live tayo, Dian, ha? Tuloy. Lahat ng korupsyon na ibinabato sa iyo ay may mga basehan at ebidensya, tapos sasabihin. Kita nyo, mga kababayan, lahat ho ng mga binabato at mga inaakusa kay Sara Duterte po ay meron hong basihan. Tapos syempre si Sara, yung ganyang itsura, sasabihin niya, pamumulitika! Simple lang naman yan. Sagutin mo lang naman. Kung gusto mo talagang malinis ang iyong pangalan, dapat hindi pinapatagal ang pagsagot dyan. Ura-urada, ora mismo. Dapat may sagot ka. Hindi yung iwas-iwas ka. Kaya tuloy, ito ang iniisip ng maraming tao na talagang ninakaw mo ang mga pondo na ito. Sabihin mo, pinupolitika ka,
Ulol ka na talaga. Oo nga, ulol na talaga yan. Tapos pati yung prime water naman. 2018, marami ng reklamo. O, kita mo, pati yung prime water. Abay, mga kababayan, pinagtatanggol pa neto eh. Ang sabi ba naman pinupolitika lang daw yung mga bilyar eh. Malastik. Kapag ka ba pinuna, dahil ikaw ay politiko, pamumuliti ka na? Ganun po ba mag-isip ang mga DDS? Kapag ka ikaw sinita sa iyong serbisyo, mga kababayan, hiwalay po ito sa kanila. Opo ang korporasyon ng Prime Water ay ginawa po yan na solo po yan. Hiwalay po sa tao, buo yan. Opo kaya kung ano yung pananagutan ng Prime Water lang po ang dapat managot dyan. Ang problema po, itong mga incorporators at yung mga na nasasabi na mga may-ari. Sino ho ba may-ari? Mga bilyar. Taloy. Na mahina ang pressure ng tubig, minsan may amoy pa at ang pinakamalala ay ang ilang araw nagtitiis ang mga mamayan na walang tubig. Totoo yan. Biruin ninyo, ang tubig ng Prime Water. Abay, pag lumabas yung tubig, mga kababayan, kay baho-baho eh. Mas maigi pa na maligo kayo sa ilog Pasig eh. Di po ba? Kaysa doon po sa lumalabas sa tubig ng Prime Water eh. Minsan mga kababayan 1 linggo, 2 linggo, minsan abot pa ng buwan. Walang lumalabas na tubig. Pero kapag naningil yan mga kababayan, nako, ura-urada. Mismong taong bayan na ang nagrereklamo at ngayon ay inaksyonan na ng administrasyon ni PBBM na dapat. Correct mga kababayan. Alam nyo, nagreklamo na ang sambayanan. Ngayon mga kababayan, inaksyonan ni Pangulong Bongbong, abay, etong mga ito, nag-iiyak na naman. Sabihin ba naman pamumuliti ka lang? Dahil daw sa kanyang pag-endorso, akala mo naman may dating talaga yung pag-i-endorso neto. Mga kababayan, maraming magagalit eh. Biruin mo, yung politika, yung politiko, i-endorso, nino? Ni Sara Duterte? Biruin mo, magpa-endorso ka sa isang taong walang kredibilidad, sa isang taong walang napatunayan, sa isang taong napakaraming issue ng pagnanakaw? Anong palagay nyo? At ano ang aasahan ninyo? Makakakuha kayo ng solidong boto? Wala ho, mga kababayan. Hindi ho lahat ng mga Pilipino mangmang na katulad ng mga DDS na naniniwala dyan. Mga kababayan, maniwala kayo. Di ba? Kakanok. Live na live. Thank you naman. First time. Thank you sa pag-subscribe. Taloy. Sana noong panahon pa ng tatay mo ay inayos na yan. Correct. Sana nung panahon pa ng tatay mo, inayos na yan. Kaso, mga kababayan, paano naman ba aayusin? Paano man ba bibigyan ng pansin ni Digong? Alam nyo si Digong, kapag ka ikaw ay kanyang kaalyado, ay lahat gusto mong gawin, pwede. Pero kapag ikaw kalaban sa politika, nako, Diyos ko, nagmamadali pa. Diba? Tuloy. Pero dahil nga nakikinabang kayo sa mga bilyar ay binaliwala ninyo. Tapos ikaw, nabastos, nabise. Siyempre nga naman kung nakikinabang sila sa mga bilyar. Diba? Siyempre. Ano nga naman ang pansinin pa nila yan, di ba? Erna de Guzman, Masantos, Yakabuasan at Sika, tuloy. Presidente na walang kwenta, ay sisisihin mo si His Excellency Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr.? Lahat naman sila sinisisi si Pangulo eh. Ultimo mga kababayan, yung mga aksidente, kasalanan ni Pangulo eh. Di ba? Kung sasabihin mo na pinupolitika lang yung issue, bugok ka na talaga to the highest level. Kaya nga, ayan, bugok talaga yan. Saan ba naman kayo nakakita ng matinong tao na lahat na lang isisisi kay Pangulo? Naku mga kababayan, kahit siguro pag-utot nito eh. Kahit to pag-utot ni Sara, malamang sinisisi kay Pangulo. Bakit? Sabi niya, kinabagan ako dahil kay Pangulong Bongbong. Alam niyo po ba?
Sa tingin ninyo, mga kababayan, hindi na i-stress yan si Sarah? Stress na ho yan. Siyempre, hindi niya ipapakita sa inyo. Pero sa bakas ng kanyang pagmumuka, bakas na bakas, yung pagkabahala. Kita nyo naman mga kababayan, ano? Kitang-kita nyo naman kung gaano ito, kadami na problema ang dumagok at kumadyot sa kanila. Di ba? Eto na. Tapos ambisyosa ka pa na maging presidente ka ng bansa. Oo nga. Diyos ko po. Mga kababayan, pag eto naging presidente, tandaan nyo, Diyos ko. Magkakagulo ang Pilipinas. Maniwala kayo, magkakagulo talaga. O, tuloy. Saan napupulutin ang bansang ito pag ikaw na ang namuno? Bantayan mo na lang yung paglagapak mo. Oo nga, lagapak na yan. Wala na ho, hindi na makakaahon. Opo yung mga survey na yan mga kababayan, yan po ay gawa-gawa lang. Oo, naniniwala po ba kayo na mataas ang survey niyan? Samantalang mga kababayan, sabi nga namin, wala ngang maipakita at maipagmalaki na proyekto at nagawa sa ating mga mamamayan. Piruin nyo, tataas ang survey, pagkakatiwalaan ng tao, yung tao na walang maipakita at maipagmalaki ng proyekto, walang nagawang maganda, walang naitulong sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Tapos sasabihin nila mga kababayan, mataas ang survey ni Sarah. Sino nag-survey at sino ang sinurvey, mga kababayan? Nako, malaking factor yan. Sino ang nag-survey? Kung yung pag-aari nila Jack Ma, mga kababayan, sigurado na. Sino ang sinurvey? Kung nag-survey ito, mga kababayan, doon sa Davao lang, wala. Subukan nyo kaya mag-survey sa Pangasinan, sa Ilocos, sa Benguet, sa Baguio, sa Zambales. O yan! Mga kababayan, lalamon ito ng alikabok sa survey. Maniwala kayo. Lalamon! Diba Dark Angel? Si Dark Angel nandito pala. Tuloy. Dahil di papayag ang matitinong Pilipino na ipagpatuloy ang mga kalapastanganan mo. Siyempre, papayag po ba kayo mga kababayan na ipagpatuloy niya ang walang habas na pagnanakaw? Ang walang habas na pagnanakaw. Mga kababayan, siraulo na rin tayo kapag kaganon. Ano po? Siraulo na tayo kapag abay niluklok nyo pa na Pangulo yung katulad nito. Our beloved Boss Mike